alternatibong transport inilunsad ngayong Pasko? Amang Romel, formal nang inilunsad ng kampanyang Joyride ngayong araw ang kanilang super taxi na naglalayong magbigay ng alternatibong huling transport na pit na Pasko. Ayon kay Nuli Ela, ang Senior Vice President for Corporate Affairs ng Joyride, mapasisiglan nito ang kompetisyon ng mga ride huling EPP. Dumalo sa naturang paglulunsad sina MMD Chairman Attorney Don Artes, LTO Chief Attorney Vigor Mendoza Disiken, gayon din ang mga kinatawan mula sa LTFRB at Antipolo City Local Government Unit. Unang lalarga ang 25 unit ng nasabing super taxi sa Metro Manila at inaasahan ng mga ilulunsad din sa iba pang panig ng bansa sa mga sunod na taon. Dahil dito, sinabi ni Ilan na sa pamagitan ng super taxi ay mapapataas pa ang kalidad ng serbisyo ng mga pampublikong transportasyon at makasusunod sa naisin ng pamahalaan na magbigay ng komportableng biyahe sa mga Pilipino. Karabang Romel. Oo, ano yung alternatibong transport? Pwede bang makahingi ng maliwanag? Ito yung alternatibong transport na sinasabi nitong itong si Noli Ila, ang Senior Vice President na for Corporate Affairs ng Joyride, yung kanilang super taxi na inilunsad. Meron pa silang ibang transport. Tatandaan mo kasamang Romel, yung sinasabing Joyride, ito yung mga motorsiklo. Pero ito ngayon, yung kanilang inilunsad, dito yung Joyride super taxi. Taxi? Opo. So may taxi na rin sila, dati wala. Sasabay daw nila ito para mabigyan ng maayos na masasakyan yung ating mga kababayan. So may ano na sila, may permit na. Kompleto na, base dito sa LTFRB at LTO, approve na nila yung prangkisa nito. So kailan daw bubuksan? Itong araw na to, nilunsad na nila mismo ngayong araw. So ano ngayon, opening ng kanilang transport? Yes, kasamang Romel. Ayos, di madadagdagan na naman ng transport. Madadagdagan ng traffic. Itong si Ela kanina, hindi naman siguro makakasigip na daloy ng traffic. Hindi naman sila sasabay doon sa mga terminal. Raslawar. Hindi sila makikisabayan doon. Dahil yung kanila naman talagang serbisyo, publiko. At pero hanap buhay na hindi makaka-perwisyo niya doon sa daloy ng trapiko. Pero hindi pwedeng hindi sila sasabay kasi true ano rin yan true hanap buhay. Di ba sa ano rin magpapabook din, di ba? Mayroong booking, mayroong kung masasabat mo, paparahin mo na lang. Total naman may malaking nakalagay na pangalan. Ang pinapangako nila, ibang-iba ito sa mga taxi na lumalabas ngayon dahil may disiplina ito, walang dagdag pasahe. Mangungontrata. Yes, at ligtas yung mga pasahero kasamang Romel ayon sa grupo ng super taxi. Ayun pala naman at saka dapat malabanan din yung mga taxing nangungontrata. Pang ano rin yan isa rin yan sa alternatibo nga na yung mga taxi kasing nangungontrata minsan ang mahal kahit ang lapit-lapit. Correct ka dyan, kasama ang Romel. Sumakay ka, bago ka pumasok, sasabihin sa'yo, kontrata. Pag sinabi mo mito, ayaw, iwanan ka. Iwanan ka, oo. Ayun, maganda yan at may panlaban. Ay matindi naman lalo yung mga habal-habal dyan na naghambalang sa mga kanto. Lalong napakamahal naman yan at pabayarin ng ating mga law enforcer. Ibibigay yun sa proteksyon. Ganon na nga. Ako mismo, kasamang Romel, naging biktima niyan. Nagpahatid ako mula Montalban, doon sa mismong munisipyo, hanggang dito sa may Dipid, sa bahagi ng Ortigas.
mantakin mo, umabot yung babayaran ko ng 750. Oh! Talaga. Para kang nag-taxi. Para ka nag-chopper. Wala akong magagawa kasi may hinahabol akong oras para Oo. naman doon sa isang coverage. Mhm. Kaya biktima ako niyan. So kasama Mang Romel, yan muna ang ating may paabot na serbisyo sa ating mga kababayan. Ako si Edwin Moreno, nagulat sa DCRJ 10 AM, ang radyo, Bandido TV. Okay, maraming salamat Edwin Mo.